Magandang umaga po sa lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikalimang linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. At kung ating pong pinapansin, yung mga pagbasa, ay mapapansin natin na sa unang pagbasa, ang komunidad ng mga Hudyo at mga Griego ay wari-bagang nagkakawatak-watak o dili kaya ay nagkakanya-kanya dahil sa inggitan, dahil sa kawalan ng pagtitiwala sa kanilang mga tagapamuno. O kaya mayroong mga favoritism sa kanilang komunidad. O kaya dito ay pinagsisimulan ng mga alitan. O kaya yung unang sambayan ng Kristiyano ay nagkakaroon ng matinding pagkaiwalay at pagkapangkat-pangkat. O kaya yung mga alagad ay nag-usap-usap na hindi dapat magkaroon ng panglalabang o hindi pagkakaunawaan. Kung kaya sila ay dapat magkaisa, magtulungan. At ang kanilang common denominator ay hindi ang kanilang mga sariling katangian, kundi bagkos sa kanilang dapat maging unifying factor ay ang kanilang pananalig at pananampalataya sa ating Panginoon. Tulad ng sinasabi sa ikalawang pagbasa, na si Jesus ang panulokang bato na nag-uugnay at nagiging tagapagpatibay ng isang haligi, ng isang tahanan, ng isang bahay. Kaya huwag tayong kumapit sa mga batong buhay lamang o sa mga palamuti lamang. Kundi pagkos ang kapitan natin ay yung panulokang bato. Ang walang iba kundi si Kristo na siyang matibay na muog para yung iba pang mga bato ay magkatulong-tulong at tumibay. Kaya sa ating pong buhay, tulad na sinasabi sa atin sa Ebanghelyo, huwag tayong mabalisa. Habang tayo naglalakbay sa mundong ibabaw, meron tayong mga natatakutan. Meron tayong mga pagkabalisa na naramdaman natin. Tulad ng takot natin sa mga bagay na nagpapahirap sa tao. Tulad ng kahirapan, tulad ng sakit, tulad ng digmaan. At maging dito sa atin, naranasan natin yung epekto ng nasusunog na landfill na tayo ay hirap na makahinga. O dili kaya ay sinisipon, inuubo. At meron tayong mga kahirapan dahil wala tayong hanap buhay. Ang lahat na ito ay nakapagbibigay sa atin ng alalahanin at mga pagkabalisa. At kapag dumating sa atin ang ay napabalisa, tayo natatakot. Pero sinabi na ating Panginoon na huwag tayong mabalisa. Ang ating dapat gawin ay manalig sa Diyos at manalig din tayo sa Kanya. Manalig tayo sa Panginoon. Sapagkat sa Kanya pagkakatuwang tao ay napagtagumpayan niya. Yun lahat ng hirap na dinadanas ng tao, maging ang kamatayan, ay napagtagumpayan ng Panginoon. Nang siya ay muling nabuhay. Kung kaya
Tanging sa paniniwala at pananampalataya lamang natin matatamo ang katiwasayan ng ating kalooban. Sinasabi na kung tayo magtitiwala sa Panginoon at tayo mananalig sa Kanya, magiging panatag ang ating buhay. Kung kaya hindi po tayo makakaiwas sa mga hilahil at mga kabalisahan habang tayo naglalakbay, walang dapat natin pangawakan. Kung kilala natin si Jesus, siya yung daan, katotohanan at buhay patungo sa Ama, wala tayong dapat ikatakot sapagkat kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang ating Panginoon sa ating paglalakbay sa buhay na ito patungo sa buhay na walang hanggan. Amen.